Hello, hello, hello everyone! Nandito na naman tayo sa 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa senior. So ngayon, samahan nyo kaming uminom ng mainit na tsaa, but this time, a couple is with us. Walang iba kundi si Doc Ching at si Tita Beth Cortez. Good afternoon po ulit. Si Doc Ching here, and I would like to introduce my beautiful wife, Wow! the love of my life, si Beth. So parang alam na ninyo na ang tema natin ngayong hapon ay talaga namang hindi lang usapang doktor, kundi usapang puso na. Kasi syempre, kung ngayon ay February 12, nalalapit na. In 2 tulog na lang ay Valentine's Day na. However, Doc Ching and Tita Beth, nataon na this year, ang Valentine's Day ay Ash Wednesday. Kaya maganda ho na pag nilay-nilayan natin, lolos and lolas, ang kabuuan ng buhay. Hindi lang basta yung February 14. Kaya ngayon pa lang ho ay pag-usapan na natin, a heart that feels is a love that heals. So i-shoot agad natin ang unang katanungan kay Doc Ching. Paano mo ba nahanap si Tita Beth ng buhay mo? Tadhana ang humanap sa amin. Ako ay 4th year medical student sa UST. First day ng aking duty, at lumapit siya sa akin. At sabi niya, Doktor, gusto mo bang mag-IV insertion? Okay? And sabi ko, aba, oo, kaya lang may problema ako. At ano yung problema mo? First time ko lang gagawa. And then, sige, sabi niya, aalalayan kita. At habang naglalakad kami papunta doon sa pasyente, tinuturuan niya ako, no? Kasi noon we were not allowed. Nurses were not allowed. Oh, so kailangan mo talaga to seek the help of the doctor. Kasi legally, under our law, at that time, nurses should not do an IV insertion. Kaya it's illegal practice. Pero, So to make it legal, you needed Doc Ching on your side. So, what happened? Okay, pagpasok namin doon sa ward, sabi nung nanay sa kanya, yan na ba? Sigurado ka na ba sa doktor na yan? No? And then, siya very confident. Dinala ko sa inyo yung pinakamagaling namin doktor. Wow. And I was looking at my back. Wala na ako pala. Ako yun. And then, we approached, no? Mag-alahat yan. And then, may natitira doon isa sa paa. And then, ginanon niya. And then, sabi niya, yung pinag-usapan natin. And siguro with God's will, pag-inject na ganyan, nag-backflow na kagad at hit. Wow. Bigla niya na pinitik yung kamay ko, alis ka na dyan. Ako nang bahala. Take over na ako. Take over na. So, nag-tape and everything. And then sabi ng nanay, tama ka nga nurse, magaling nga siya. And as we walk away doon sa ward, sabi niya, oh doktor, ang galing mo pala. At ang sabi ko sa kanya, I cannot do it without you on my side. Wow, talaga naman. Napaka-romantic na pala agad. First meeting pa lang. IV insertion pa lang yun, lolos and lolas, ha? Pero ang mai-insert pala ay ang puso, di ba? So nakita ho ninyo, nasa medical area talaga silang mag-asawa. Magandang tandem talaga to. Doctor and nurse. Pero panghabang buhay, naging Mr. and Mrs. talaga. So paano naman ang ligawan? Paano naman naganap ang love story? Dinaan ko sa bilis. hindi naman sa mabilis. The point is, para tong Hallmark greeting cards, kung magsulat at saka pag magsasalita siya, marami siyang mga love letters. Kahit na yung mga literature, not a day pass, yung literature na bigay ng mga pharmaceuticals, not a day pass na wala akong ganon. Oh. Palagi niya akong sinesendan ng letters, minsan prescription pad lang. Okay, tapos at one point, gumawa siya ng cheque, nilagay niya dun, I will give you, di ba dun sa cheque may nakalagay, pay to the order. Ayun nga, nakalagay, Elizabeth Dionisio. Tapos nilagyan niya, parenthesis, Cortez. 1 billion years of my life.
ambition, aspiration, ganyan. Madrama to. Napaka-romantic po pala ni Doc Ching. So, nabighani ka ni Tita Beth at nag-fall ka naman sa kanyang thoughtfulness. So, mahaba ba ang inyong ligawan? Kasi noon, at that time, palagi kami nagkikita sa hospital. Tapos may mga other times na magkasabay kami sa duty. And then there came a point na may mga other suitors na umaaligid-aligid. Tapos I saw him far behind dun sa isang cubicle. Tapos nag-turn back na siya kasi sinasabi niya palagi sa akin, "Uy, hahatid kita ha, hahatid kita." Palagi naman na-extend yung, alam mo na yung duty namin, mag-endorse, matagal, basta pag ganun ko, wala na siya. Okay, uwi na ako. Tapos sinasabi nga niya, at that time, mamaya, sabi niya, hahatid kita pa uwi. Sige, sabi ko naman. Tapos nung nakita ko siya, before that, meron akong parang isang suitor na batch niya rin na nakikipagbiruan sa akin. Ako naman siya, tawa ako ng tawa. Tapos nakita ko siya. Tapos nag-turn around na siya na parang sinasabi, ay, siguro hindi niya ako natitipuhan. So, tinawag ko siya, "Ching," sabi ko, "Di ba sabay tayo uuwi?" Wow. Ayun, from then on, nagkaroon na siya ng hope na may pag-asa. Kasi may rival pala. May iba palang nakahilera sa'yo, Tita Beth. Madami. Kasi ang mga doctors doon, parang they fool around with nurses. Kaya very careful ako. Nung sinagot ko siya, talagang very careful ako. Sabi ko, pero pag nag-holding hands, Diyos ko, kinakabahan talaga ako. So, Those were the ano days. yung pinakamatinding naging reason kung bakit nag-yes ka na sa kanya forever? I mean, marriage na to. Hindi lang to basta boyfriend, girlfriend. Aside yung being thoughtfulness niya, he's a man of, yung bang may spine, I would say. Naku ha, pang medicine din. Oo nga. Oo. Puro anatomy ho itong pinag-uusapan natin. Oo, may backbone siya. Pag binitawan niya yung isang salita, expect na whatever happens, tutuparin niya yun. Wow, walang Oo. atrasan. Oo, Paninindigan ganon. talaga. Paninindigan So, Doc niya. Ching, ano naman yung pinaka-lovable feature mo para kay Tita Beth? Ano yung ting makikita mo yung talagang, naku, in love ka. Lalambot at lalambot ang puso mo. Ang puti ng legs. Sayang, nakatago ang legs eh. Tinago, hindi makikita eh. I remember after nung insertion, lumalakad na pala siya, pahiwalay. Nandun ako sa gitna ng ward. At yung mga classmate ko sabi sa akin, "Huy, ano yung hinahanap ka namin? Ba't nakatayo ka lang dyan? Ano ba yung sinisilip mo?" At sabi ko, "Wow, legs." Joke lang. So, ibig sabihin, Tita Beth, nung panahon na yun, ang mga nurses skirt talaga. Kailan na lang din naman nauso na pants na, no? Yung parang yun na ang norm, di ba? Scrub. So, kitang-kita talagang maputi ang legs. Tsaka nun, may cup pa kami. Piti and maputi. Improvement of race, sabi nga ni attorney. Maitim ako. Correct. Tama po. So, ibig sabihin, nakailang taon na ho kayo sa married life ninyo? 39 Wow, years. konting-konti na lang. 4 years ko siyang naging boyfriend. Tapos, 39 years. So, almost hopefully, 40 years na kami next year. Wow, God willing, God willing. 40. Ako, Ruby. napakatinding blessing nun. Hindi That's lahat true. naaabot. Yun nga lang po mag-25, hindi lahat ng tao naaabot yung 25 years. No, may istorya ako dyan. Kasi nung 25th anniversary namin, sabi niya sa akin, magse-celebrate tayo. We will reenact lahat nung mga, in-invite natin, tapos doon din sa Archbishop Palace, where we had our wedding.
In short, sabi ko, masyadong expensive yan. Kasi yung wedding namin, actually, sinagot ng mother niya. Oo, buhay pa noon. Oo, buhay pa noon. Binigyan ako ng pera. Sabi niya, ako kayo nang bahala dyan. Kayo nang mag-prepare, etc. Binigyan na ako ng money. And at that time, malaki yung pera na yon. Kaya nag-intercon kami. Pagkatapos, yun nga, inayos namin na we had 200 guests. So sabi ko, wag na lang, mag-ano na lang tayo, family na lang. Alam mo, sabi niya sa akin, for 25 years, pinag-ipunan ko to. Sino naman sa'yo nagsabi na, okay, gagamitin natin yung hard-earned money na sinave keeping namin, na inipon namin. 25 years ko itong pinag-ipunan. Will you please marry me again? Wow. Ganon siya. Umiyak ako noon talaga, nung sinabi niya yun sa akin. Mahirap tanggihan yun, Oo. Tita Beth. Iyak talaga ako noon kasi yung talagang feel ko na hinawakan pa niya ako, will you please marry me again? Tapos siya na talaga nag-arrange lahat. Yung venue, intercon pa rin. Ngayon wala nang Intercontinental Hotel. Ano na siya ngayon, Tapos, mall na. yung mga dati naming ninang, tapos yung mga ring bearer namin, ang tatanda na ngayon. May mga asawa na, okay, invited pa rin. Lahat ng mga dati naming in-invite na nandito at saka nakapunta. So yung nag-25th po kayo, buhay pa yung ninongs and ninangs ninyo? Hindi lahat. Kasi yung iba, wala na rin. So anong month po ba? Ano ba ang August. wedding anniversary ninyo? August 17, Ayan, 1955. in-announce natin sa buong mundo. August August 17. So nakakatuwa naman, pag binabalikan natin, parang kaisa-isa lang yata si Doc Ching na sa kanyang pagiging romantiko. Na Sabi for nga- the second time, inask niya uli ang kamay mo, will you marry me? Si mother ko, sabi niya, anak, nasa museum na yung asawa mo, ingatan mo. Kasi maski yung mga bata, ako, yung bang madali ako, mahirap ako makatulog, pero pag nakatulog ako, mahimbing ako matulog. Siya hindi. Talaga, pag halimbawa may sakit, etc., konting kibit, gising na yan. Tapos kung ano-ano nang naiisip niya, kasi nga medicine siya, tapos iniisip niya na baka ito, ganyan, ganyan. Ako naman, tiwala sa kanya, kaya nakakatulog ako. Wow, sleeping like a baby talaga. Nakukilig na kilig ang lolos and lolas natin, titos and titas, and we are counting years of blessings kasi nakakatuwa po na yung married life nila, konting tumbling na lang, 40 years na talaga. Eh di ba sabi nga, life begins at 40. O paano naman kaya sa wedding bells? Gugulatin ka ba niya ulit, Tita Beth? Sa tingin mo, may surprise bang nakaabang si Doc Ching? Sinabihan ko na siya na as much as possible, kung pwede, ako na ngayon ang masusunod, yung small na lang na celebration. Mamasyal na lang daw. Intimate na lang. Mamasyal na lang daw kami. More of pilgrimage ang aming mga ngayon gusto. Wow. Aside from, yung mga Masyal na lang. mission, ganyan. So, hindi masama, next year mag-pilgrimage uli. Yes. Sama kami sa inyo, o sama kayo sa amin, di ba? Alam mo ninyo, dun sa pilgrimage namin, dun namin nasaksihan yung sweetness silang dalawa. Pag may photo ops, meron silang specific na posture, na automatic. Pag sinayang picture, okay, tatakbo na si Doc Ching sa tabi ni Tita Beth, at talagang meron. Sige nga. Ayan. Tapos may mga ganyan-ganyan Meron pa. Yan. Ayan. Kita nyo naman sa Eiffel Tower yan, ha? Talagang kabog nila yung mga bata na nandoon. Pero nakakatuwa ako na makita natin, no, itong fresh na relationship kasi hindi tumatanda yung kanilang relationship. May I ask po kung kayong bang dalawa ay retired na sa inyong profession? I am retired already. 65 years old na ako, turning 66 this year. Tapos, Hindi halata sa complexion ni Tita Beth, no? Flawless na flawless talaga. Si Doc Ching, Nag-retired ako as Chief of Medical Ancillary ng Quezon City Gen 2021. So, na-cut off na ako sa clinic hours ko from Monday to Saturday. This time, Monday, Tuesdays, and Thursdays na lang. But I still retain my teaching load sa undergraduate because I love to influence, I want to guide yung mga incoming medical students.
So mukhang nasa larangan kayo hindi lang ng medical field, nasa larangan din kayo ng education and formation. Pareho kayong nagdi-develop ng tao. So how long ka, Tita Beth, sa university? 38 years. Hindi mo ba nami-miss ang pagiging madam sa mga estudyante? Hindi, I mean, there are times kasi na nai-invite din ako from time to time sa mga different schools. Kagaya ngayon, meron akong parang teaching na concept lang naman sa isang school din sa mga out of town. Sa Bacolod. Kasi may uso na ngayon ng mga virtual. Yes. Kaya okay lang. Maaabot mo na sila kahit nandito ka lang sa Manila. Yes. At saka na-enjoy ko pa rin yung pagtuturo. So, Tita Beth, yung bang mga estudyante mo, mga naging nurse na ba sila o may mga naging doktor na sa kanila? All of the above. Merong marami na naging, yung talagang na-surpass pa yung mga na-achieve namin. Kasi talagang mga multi-awarded sila all over. Maski yung nag-inject ng, yung taga-UK ng vaccine. Yung first vaccine in the world. UST graduate yon. So, kumbaga, hindi ko siya directly naging estudyante, pero naging part siya ng college. So, yun yung maraming mga milestone. Tapos, yung iba naman naging doctor. Yung iba, entrepreneur. Marami tayong mga nurse entrepreneur, name it. Yung mga big names. Nandun na sila. At yung iba nag-branch out din siguro sa mga review centers, oh, yes. 'di ba? Na nakakatulong din sila no, to assist. Yeah. So Doc naman, sa iyo yung mga estudyante mo, lahat ba sila 100% success ang stories nila o may nababalitaan ka rin na may mga failures din along the way? And how do you take it? Ganun talaga ang buhay. Hindi lahat pinagpala. When Jesus Christ saw the seed, merong in good soil sa hindi good soil. But what is important is that you have offered a change in their life. Whether they're successful or not, what is enriching is that pag nakita ka nila, ay si Doktor, thank you ho dun sa tulong nyo. So, sorry, hindi ko na ganyan. Pero, darating ang panahon, maa-attain ko rin. Hindi lang dun sa oras na planado mo, pero in God's time. In God's time. And maybe in a different format din. I remember one student, graduate siya ng 2008, and then ngayon, nag-a-apply siya para makapag-trabaho sa Amerika. And you know what he told me? Sir, natandaan mo yung sabi mo sa amin na one day makikita ko kayo, naglalakad ka dun sa Rodeo Drive at iimbitehin ko kayo na mag-coffee tayo. Malapit na hong mangyari yun. And that's something, So ano talaga, yung napasukan po ninyong buhay ay life-changing. At nagkataon, kayo ang nag-change ng lives nila dahil naging instrumento kayo. However, paano ho? Hindi ba nagkakaroon ng stress sa loob ng pamilya? Kasi lahat kayo nasa medical field, maliban sa isa, si Attorney Jay. Actually, hindi naman stress, complementary nga. Like for example, siya, pag nag-duty sila sa ward at meron silang mga kasong dinidiscuss, naghihingi sa akin ng input. Yung dalawa, pag-uusapan nila yung buhay nila, and then kung ano yung mga nangyari sa duty nila, at nakakaroon kami ng exchange, no? And tulad nga ng laging kong sinasabi sa kanila, remember the two of you, we are just handmaid of the Lord. Every time you go on duty, every time you go on clinic, always pray. And always have something in your pocket that will remind you of Him. And even up to now, meron ako. Sige nga, pakita natin, Doc. Ano ba yung nandyan sa pocket ni Doc Ching? Naku, baka millions yan. Ay, hindi pala millions. Talaga naman, trillions pa pala. Doon ka timingin. Rosary. Kay St. Anthony sa Portugal. Oh. So, nakita ko, last na siya. And
Wala kasi yata. So, Doc, ibig sabihin, buong buhay mo, ganyan. Ang nasa left pocket mo talaga, rosaryo, crucifix. Yeah, that's Hindi it. kaya dapat nagparing ka, Doc? Actually, nung ako yung mag-high school, sabi ni Bishop sa akin, uy, pumasok ka sa Guadalupe. Oo. Sabi niya, may basketball doon, may Minor swimming, ganyan, seminary. minor seminary. Pag weekend, uuwi ka. And here I am. Punta ko sa tatay ko. Pa, ano? Sabi ni isang kong, no? Maganda raw doon sa Guadalupe Seminary. Ano kaya? Doon ako mag-high school. Alam mo, sabi ng tatay ko, tandaan mo, pag nagsimula ka, tapusin mo. Ay, ayoko na. Hindi pwedeng laro-laro lang ng basketball, eh, no? Kung natuloy ka dun sa minor seminary, di walang Tita Beth ngayon. Siguro. So, Tita Beth, 3 ladies, no, ang naging anak ninyo. Hindi ka ba naghabol ng isang lalaki? Actually, wala kaming family planning, to be honest. Kaya nakikita ko talaga yung work ni Lord. Wala kaming family planning from the start. I had missed abortion kasi nagkaroon ako ng endometriosis. Tapos nagkaroon ako ng threatened abortion. So, in terms of pregnancy, I had 5. So, you will notice na yung eldest, ang 7 years ang gap nila ng second ko. Tapos, yung whatever, I think, yung mga mothers can relate to me. Sabi ko, bahala na si Lord. Ganun lang. Amen. Ako talagang napaka-trusting nitong mag-asawang to sa Diyos. Talagang naipaubaya nila kahit yung family planning nila, yung parenthood nila ay naisuko nila lahat talaga sa Diyos. So, nag-aaway ba kayo sa tamis ng pagsasama ninyo? Meron bang mga times na nagmungi-nguyan din kayo? May ganun ba? That's normal. May argument, pero May argument, but, pero hindi kami, yung sabihin mo na nagkaroon kami ng heated argument. May mga konting argument na disagreement, pero wala akong nare-recall na And then we see to it ano. that if ever there is an argument, tatapusin within that day. Oo. Hindi kami natutulog na Ako, lolos and lolas, nakikinig ba kayo kay Doc Ching? Hindi medical advice yan, ha? Advice na yan sa buhay, na huwag matutulog na may conflict kay Mister at kay Mrs. Kasi, bakit kayo magising? Nananakot bigla, eh, no? So, paano naman yung pinlano yung mga propesyon ng inyong mga anak? Actually, we just let them choose whatever their heart desires. Kasi at the end of the day, buhay nila yun eh. Pero full support kami all the way. Kasi alam ko, dalawa ang doktor ninyo. Oo. At kung i-connect ko sa kwento ni Doc Ching last Monday, di ba, ni-reveal niya na out of love kasi sinabi daw ng kanyang tatay. Pero ito, parang automatic na. Yes. Nag-flow lang talaga naturally from their heart. Pero Doc Ching, mukhang naipasa mo yung usapang Cortes. Dahil sinabi talaga ng tatay mong walang Cortes na sinimulan at hindi tinapos. At mukhang pinursu din yan ng iyong 3 ladies. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila eh. Kung ano yung sinasabi ni Lolo. And lumaki sila kasi sa nakasama. Ibig sabihin, yung nanay ko, knowing na kailangan in terms of health ako, I make myself to always available doon. Kaya kumuha kami ng bahay na malapit sa kanya. So halos para every day, every night, nakikita ko siya. At pag wala kaming katulong, naiwan ko yung mga bata sa kanya. So, Tita Beth, hindi ka nahirapan paano yung handle or mag-manage ng family kasi lahat kayo professionals. Actually, hindi. I mean, parang God's gift ba or blessing na my children are all, hindi sa pagyayabang, modesty aside, they are all obedient, God-fearing. And I think it's also ang nag-play ng big role is also their school, yung upbringing nila. It's a partnership. Yung if you enroll them in a good school, tapos maganda yung training nila doon, tapos yung kami din, I mean, it just parang spontaneous na lang. It flows naturally. So hindi ako nasusupplement. Oo, hindi ako nahirapan raising them.
And siguro siya din, maganda rin siyang father na image. Kaya lang, ang sabi nga, mahirap sila humanap ng partner. Kasi baka na-identify nila kay Doc na Doon siya yung magiging standard. Oo, yun ang kahit standard. na nasa subconscious lang nila yon. Teka, meron po tayo ditong isang publication. Na-publish ito sa isang journal ng health psychology. So, ang sabi dito, people who reported to be happily married had almost 20% lower chances of dying early than those who complained of being in an unhappy marriage. Ano ba ang komentaryo niyo dyan? Both as professionals and as married couple. As I said, okay, happiness sa akin entails contentment. And therefore, if you are happy and if you are contented, you have less stress in life. You have less stress to worry. You always have something to hope for. Kasi, alam mo, ang happiness is fleeting. And therefore, you also have to strive to make it something that is constant. You look for ways kung paano pa ma-improve ang relationship. So, ibig sabihin, Doc Ching, happiness is a choice. You Definitely. make, ikaw ang hahanap ng ways, means and ways in order to be happy each day. That's true. So, kahit na pangit yung situation, but in the middle of that, find ways para ma-lead natin yung sarili natin into something happy thought siguro, no? Si Tita Beth ba, hindi ka ba matatakutin na tao? In what way? May fears ka ba? Kunyari, Ako. si Doc nanggagamot, pero dumating ba yung time na natakot ka dahil sa health condition ni Doc? Siguro, in a way, medyo mga 20% nandoon siyempre. At yung risk, lalo na nung COVID. Pero siguro dahil nga rin sa trust in our Lord at saka sa prayer, grabe ako mag-pray talaga. Actually, pero siya nag-introduce sa akin kay Mother Mary, Mother of Perpetual Help Devotees kami tuwing Wednesday. Before, Santo Niño ako nung elementary and high school. So, yun. Other than that, hindi naman kami masyadong tungkol sa mga health risks. Oo. Tulad nung COVID, since nasa admin ako, nandun kami sa 5th floor. Pero yung dalawa, nasa battlefield. And then, sabi ko lang, your will be done. Yun ang trabaho nila eh. PPE, full battle. And always, sabi ko nga, okay, pray first, and then, awa ng Diyos naman. Parang yung time na yun, parang napaka-worst ng scenario para sa family of doctors. Di ba yung the family na nasa medical field? Kasi parang anytime, di ba, lahat sila nasa field eh. Parang maiiwan ka na lang talaga. In your case, wala maiiwan sa inyo. Kasi pag kinailangan kayo i-deploy lahat dahil nasa medical profession, di ba? But anyway, ano po ba ang parting words natin for our lolos and lolas ngayon na papalapit yung twilight ng buhay? So, paano po ba? Meron pa ba silang pwedeng i-look forward to? May hope pa ba? And paano ba nila ino-nourish pa yung relationships na meron sila? So, I always remember yung aming director ng hospital na pag ikaw raw ay nag-retire, para kang traveler, nasa NIA 1 ka, iniintay mo na lang yung flight mo. Pre-departure area. Pre-departure area, no? So, may mga taong, sabi niya, pag na-delay yung flight, nandun lang, nakauupo at iniintay yung flight. Meron namang iba na gustong ma-delay yung flight nila para nakakaikot pa sila doon sa airport. Nakakakita sa mga duty free at, I think yun po yung dapat gawin natin sa buhay natin. Rather than every time na gumising tayo at tanungin mo, huling gising ko na ba to? But rather every time nagigising tayo, another life, another chance, and ano pa yung dapat kong gawin. Siguro kaya ako gumigising pa, meron pang gustong ipagawa sa akin. Meron pa akong silbi. Wag mong sabihin wala kang silbi. Yung mga pasyente ko ngang mga matatanda,
Dok, wala na ata akong silbi. Sabi ko, sino nagsabi sa'yo? Lahat ng mga anak ko, bigay na lang sa akin ng gamot, ganyan, ganyan. Sabi ko, sino nag-aalaga ng apo? Ako, o di may silbi ka. Kaya humaba ang buhay niya. Oo. Dahil akong aalagaan. Tapos wala na akong silbi. Sabi ko, sino pa manonood ng probinsyano? Oo nga, no? Wala na ngayong probinsyano, That's parang how you challenge, no? Don't look at it, okay? Isa sa nagiging problema sa elderly is yung tinatawag nating isolation and depression. Like for example, kami, Monday to Friday, kami dalawa lang. Kasi yung dalawang doktora, tsaka si attorney, may kanya-kanya silang kondo. And then, pag uuwi lang sa bahay, weekend, there are times na hindi pa nga nakaka-uwi. And therefore, we enjoy. We schedule our activity. Monday, Tuesday, libreng sine. For seniors. For seniors. Oo. And then, some other day, okay, gamitin ng seniors. Ngayon, tinaasan ako, 40% discount na. Natakot. Yung coffee. And then, just recently, nag-outing tayo ng mga kabarkada, ng mga friends. You know, there's so many things na pwede natin gawin. Okay? Huwag nating isipin na pag senior ka na, that's the end. That's the beginning of a new beginning. Wow. At si Tita Beth, for your parting words? Almost the same na. I think he has mentioned everything. So, let's live life to the fullest. Let's continue praying and trusting our Lord. Amen. Very well said. So, mayroon pa tayong mga susunod na topic kasi sinimulan talaga ni Doc Ching at saka ni Tita Beth na empty nesters na sila. That's a new term no? Yung mga grown-ups na yung mga anak. So, hindi lang tayo magpo-focus on senior citizenship. Doon din tayo sa level na yan na empty nest pero hindi empty yung puso at yung buhay. So, can you lead us? May you please lead our viewers sa ating closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, bless us with your love, O merciful God, that we may love as you love. That we may show patience, tolerance, kindness, caring, and love to all. O compassionate one, grant us compassion unto us. That we may help all fellow souls in need. Bless us with your love, O God. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So many thanks, Doc Ching and Tita Beth Cortez. Sana sa ating mga followers and viewers na inspire tayo to keep on moving at embrace life to its fullest. We'll see you again next Monday. Bye! Bye-bye. Pero Doc Ching, mukhang naipasa mo yung usapang Cortez. Dahil sinabi talaga ng tatay mong walang Cortez na sinimulan at hindi tinapos. At mukhang pinursu din yan ng iyong 3 ladies. Yun ang lagi kong sinasabi sa kanila eh. Kung ano yung sinasabi ni Lolo. And lumaki sila kasi sa nakasama. Sabihin, yung nanay ko, knowing na kailangan in terms of health ako, I make myself to always available doon. Kaya kumuha kami ng bahay na malapit sa kanya. So halos para every day, every night, nakikita ko siya. At pag wala kaming katulong, naiwan ko yung mga bata sa kanya. So, Tita Beth, hindi ka nahirapan paano yung handle o mag-manage ng family kasi lahat kayo professionals? Actually, hindi. I mean, parang God's gift ba or blessing na my children are all, hindi sa pagyayabang, modesty aside, they are all obedient, God-fearing. And I think it's also
ang nag-play ng big role is also their school, yung upbringing nila. It's a partnership. Yung if you enroll them in a good school, tapos maganda yung nila, training nila doon, na tapos yung kami din, I mean, it just parang spontaneous na lang. It flows naturally. So hindi ako nasusupplement. Oo, hindi ako nahirapan raising them. And siguro siya din, maganda rin siyang father na image. Kaya lang, ang sabi nga, mahirap sila humanap ng partner. Kasi baka na-identify nila kay Doc na Doon siya yung magiging standard. Oo, yun ang kahit standard. na nasa subconscious lang nila yon. Teka, meron po tayo ditong isang publication. Na-publish ito sa isang journal ng health psychology. So, ang sabi dito, people who reported to be happily married had almost 20% lower chances of dying early than those who complained of being in an unhappy marriage. Wow. Ano ba ang komentaryo niyo dyan? Both as professionals and as married couple. As I said, okay, happiness sa akin entails contentment. And therefore, if you are happy and if you are contented, you have less stress in life. You have less stress to worry. You always have something to hope for. Kasi, alam mo, ang happiness is fleeting. And therefore, you also have to strive to make it something that is constant. You look for ways kung paano pa ma-improve ang relationship. So, ibig sabihin, Doc Ching, happiness is a choice. You Definitely. make, ikaw ang hahanap ng ways, means and ways in order to be happy each day. That's true. So, kahit na pangit yung situation, but in the middle of that, find ways para ma-lead natin yung sarili natin into something happy thought siguro, no? Si Tita Beth ba, hindi ka ba matatakutin na tao? In what way? May fears ka ba? Kunyari, Ako. si Doc nanggagamot, pero dumating ba yung time na natakot ka dahil sa health condition ni Doc? Siguro, in a way, medyo mga 20% nandoon siyempre. At yung risk, lalo na nung COVID. Pero siguro dahil nga rin sa trust in our Lord at saka sa prayer, grabe ako mag-pray talaga. Actually, pero siya nag-introduce sa akin kay Mother Mary, Mother of Perpetual Help Devotees kami tuwing Wednesday. Before, Santo Niño ako nung elementary and high school. So, yun. Other than that, hindi naman kami masyadong tungkol sa mga health risks. Oo. Tulad nung COVID, since nasa admin ako, nandun kami sa 5th floor. Pero yung dalawa, nasa battlefield. And then, sabi ko lang, your will be done. Yun ang trabaho nila eh. PPE, full battle. And always, sabi ko nga, okay, pray first, and then, awa ng Diyos naman. Parang yung time na yun, parang napaka-worst ng scenario para sa family of doctors. Di ba yung the family na nasa medical field? Kasi parang anytime, di ba, lahat sila nasa field eh. Parang maiiwan ka na lang talaga. In your case, walang maiiwan sa inyo. Kasi pag kinailangan kayo i-deploy lahat dahil nasa medical profession, di ba? But anyway, ano po ba ang parting words natin for our lolos and lolas ngayon na papalapit yung twilight ng buhay? So, paano po ba? Meron pa ba silang pwedeng i-look forward to? May hope pa ba? And paano ba nila ino-nourish pa yung relationships na meron sila? So, I always remember yung aming direktor ng hospital na pag ikaw raw ay nag-retire, para kang traveler, nasa NIA 1 ka, iniintay mo na lang yung flight mo. Pre-departure area. Pre-departure area, no? So, may mga taong, sabi niya, pag na-delay yung flight, nandun lang, nakauupo at iniintay yung flight. Meron namang iba na gustong ma-delay yung flight nila para nakakaikot pa sila doon sa airport. Nakakakita sa mga duty free at, I think yun po yung dapat gawin natin sa buhay natin. Rather than every time na gumising tayo at tanungin mo, huling gising ko na ba to? But rather every time nagigising tayo,
another life, another chance, and ano pa yung dapat kong gawin. Siguro kaya ako gumigising pa, meron pang gustong ipagawa sa akin. Meron pa akong silbi. Wag mong sabihin wala kang silbi. Yung mga pasyente ko ngang mga matatanda, Dok, wala na ata akong silbi. Sabi ko, sino nagsabi sa'yo? Lahat ng mga anak ko, bigay na lang sa akin ng gamot, ganyan. Sabi ko, sino nag-aalaga ng apo? Ako, o di may silbi ka. Kaya humaba ang buhay niya. Oo. Dahil akong aalagaan. Tapos wala na akong silbi. Sabi ko, sino pa manonood ng probinsyano? Oo nga, no? Wala na ngayong probinsyano, That's parang Quiapo na. how you challenge, no? Don't look at it, okay? Isa sa nagiging problema sa elderly is yung tinatawag nating isolation and depression. Like for example, kami, Monday to Friday, kami dalawa lang. Kasi yung dalawang doktora, tsaka si attorney, may kanya-kanya silang kondo. And then, pag uuwi lang sa bahay, weekend, there are times na hindi pa nga nakaka-uwi. And therefore, we enjoy. We schedule our activity. Monday, Tuesday, libreng sine. For seniors. For seniors. Oo. And then, some other day, okay, gamitin ng seniors. Ngayon, tinaasan ako, 40% discount na. Natakot. Yung coffee. And then, just recently, nag-outing tayo ng mga kabarkada, ng mga friends. You know, there's so many things na pwede natin gawin. Okay? Huwag nating isipin na pag senior ka na, that's the end. That's the beginning of a new beginning. Wow. At si Tita Beth, for your parting words? Almost the same na. I think he has mentioned everything. So, let's live life to the fullest. Let's continue praying and trusting our Lord. Amen. Very well said. So, mayroon pa tayong mga susunod na topic kasi sinimulan talaga ni Doc Ching at saka ni Tita Beth na empty nesters na sila. That's a new term no? Yung mga grown-ups na yung mga anak. So, hindi lang tayo magfo-focus on senior citizenship. Doon din tayo sa level na yan na empty nest pero hindi empty yung puso at yung buhay. So, can you lead us? May you please lead our viewers sa ating closing prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, bless us with your love, O merciful God, that we may love as you love. That we may show patience, tolerance, kindness, caring, and love to all. O compassionate one, grant us compassion unto us. That we may help all fellow souls in need. Bless us with your love, O God. Amen. Amen. Let us praise the Lord. And give Him thanks. So many thanks, Doc Ching and Tita Beth Cortez. Sana sa ating mga followers and viewers na inspire tayo to keep on moving at embrace life to its fullest. We'll see you again next Monday. Bye!